Mga ka-bench reaction, mukhang mainit na naman ang upuan ni Rob Pelinka. Ayon sa mga bagong report, pinagtatawanan na raw ng ilang NBA analysts ang mga plano ng Lakers front office, partikular si Rob Pelinka, dahil sunod-sunod na naman ang hindi natutuloy na trade targets. At sa latest update, tuluyan ng nabasura ang posibilidad na makuha ng Lakers si Daniel Gafford. Hindi dahil ayaw ng Lakers, kundi dahil ayaw na raw makipag-deal ng Dallas Mavericks kay Rob Pelinka. At dito napapasok ang mas malaking problema ng Lakers. Ayon sa mga insiders, hindi na raw nagpapaloko ang Dallas Mavericks pagdating kay Pelinka. Matapos ang kontrobersyal na Anthony Davis-Luka Doncic trade noong nakaraang taon, tila dala pa rin ng Dallas ang naging epekto noon, lalo na sa draft picks at long-term flexibility nila. Sa madaling salita, pakiramdam ng Dallas sila ang mas napururan sa deal na yon. Kaya ngayon, kahit kailangan ng Lakers ng isang solid rim protector at lob threat tulad ni Daniel Gafford, sarado na raw ang pinto. Hindi na interesado ang Dallas makipag-usap. At dito mo makikita kung gaano kahirap ang sitwasyon ng Lakers. Maraming analysts ang nagsasabi na palpak ang mga plano ni Pelinka. Pero kung titignan mo rin sa mas malalim na anggulo, hindi rin siya madaling sisihin. Bakit? Kasi kahit gusto niyang gumalaw, ayaw naman makipag-trade ng ibang teams. Walang leverage ang Lakers, manipis ang draft capital, at karamihan sa role players nila hindi sapat para maka-attract ng quality big man o impact starter. Kaya ang nangyayari ngayon, paikot-ikot lang ang Lakers sa parehong problema. Kulang sa interior defense, kulang sa athletic big, at kulang sa trade assets. Habang ang ibang teams agresibo sa pag-build ng roster, ang Lakers parang naka-handbrake. At mas masakit dito, alam ng buong liga na desperado ang Lakers, kaya imbes na tulungan sila, mas lalo silang tinataasan ng presyo, o kaya naman totaling iniiwasan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagiging punchline si Rob Pelinka sa mga analyst shows. Hindi dahil bobo siya, kundi dahil imitado na talaga ang galaw niya. Ngayon, wala na si Daniel Gafford, wala ring malinaw na backup plan, at papasok na naman ng Lakers sa season na butas ang gitna at puno ng tanong ang rotation. Kung ganito ang takbo, mahihirapan ang Lakers makasabay sa Western Conference na punong-puno ng batang stars at mas balancing roster. So ang tanong ngayon mga ka-bench reaction, palpak ba talaga si Rob Pelinka o biktima lang siya ng sarili niyang mga nakaraang desisyon at ng kawalan ng tiwala ng ibang teams? Sa tingin nyo, dapat na bang mag-reset ang Lakers front office o may pag-asa pa bang makabawi si Pelinka bago magsimula ang season? I-comment nyo lang sa baba ang opinion nyo. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng direct at walang paligoy-ligoy na Lakers updates, i-like nyo ang video, mag-subscribe sa Bench Reaction PH at i-on ang notification bell para araw-araw updated tayo.